Isang magandang araw sa lahat ng mga kabarangay na nakikinig sa Barangay Love Stories. Ako nga pala si Inana, 35 years old. Kakaiba ang pangalan ko, no? Pinangalan kasi ako ng aking ina sa isang Sumerian goddess of love. Pinaglihi niya raw ako sa nasabing diyosa at ayon sa kanya, nag-alay pa siya ng mga mansanas, malamig na beer at Himalayan salt bilang pasasalamat nang malaman niyang babae ang isisilang niya. Pinalaki ako mag-isa ng nanay ko dahil noong nalaman ng tatay ko na nabuntis niya si nanay ay agad na itong nagtago. Hindi naman hinanap ni nanay si tatay. Alam niyang kaya naman niya akong buhayin ng mag-isa. Ganon kalakas at katibay ang nanay ko, Papa Dudut. Sa kanya ko nakuha ang pagiging strong and independent. Hindi ako dumedepende sa validation ng kahit na sinong lalaki. Laging pinapaalala sa akin ni nanay na dinadalangin niya ako sa Diyos ng pag-ibig at hindi ko kailangang makaawa sa ibang tao dahil buko yung makukuha sa sarili ko mismo. Yon ang naging mantra ko kaya sa tuwing natatapos ang mga relasyon ko ay hindi ako masyadong apektado. Hindi ako kapit na kapit sa mga naging karelasyon ko. Walang attachment. Isang bagay na proud ako sa sarili ko. Sa huling nakarelasyon ko ay nag-live-in kami ng halos 5 taon. Natapos ang relasyon namin dahil parang wala namang kaming gana na pag-usapan kung may future ba kami o hanggang doon na lang ang relasyon namin. Ako ang nakipaghiwalay kahit sinabi niyang kailangan pa naming ipagpatuloy ang relasyon namin dahil baka may madiscover pa kami sa isa't isa na magpapatibay sa aming pagsasama. Pero inayawan ko na kahit alam kong mahal ko pa siya. Hindi ako nang hinayang sa halos 5 taon na relasyon namin dahil alam ko kung para yon sa akin, gagawa ng paraan ng Diyos para ibalik siya sa akin. Pinakawalan ko ang ex ko at nagpasya na akong umalis sa apartment naming dalawa. Meron akong boarding house na tinutuluyan pansamantala habang naghahanap ng mas maayos na malilipatan. Nahirapan ako makahanap ng bago matutuluyan pero makalipas nga ang 1 buwang paghahanap ay nakahanap din ako. Yung bahay ay pag-aari ni Aling Silva, 90 years old. Malakas pa rin siya para sa edad niya, Papa Dudut. Mag-isa mo lang bang uupa rito? Opo, pero paminsan-minsan dadalaw naman ang nanay ko. Pero di naman naabot ng 3 araw yung pagstay niya kasi kailangan din niyang asikasuhin yung mga pananim niya sa farm namin. Baka naman may nobyo ka na makikituloy dito. Huwag po kayong mag-alala. Single po ako at wala pa naman akong balak makipagrelasyon. Sayang naman. Ang lawak nitong bahay kung mag-isa ka lang. Baka malungkot ka. Ay hindi po. Sanay akong laging mag-isa kahit nung may karelasyon pa ako. Gusto ko nga tong bahay niyo kasi malawak. Marami akong space para makahinga. Dalaga pa ako nung nabili ko tong bahay na ito. Gusto ko talaga ng malawak na bahay kasi akala ko magkakaroon ako ng maraming anak. Kaya yung 1 kwarto sa gawing kanan ng banyo, may 2 double deck doon. Para sana yun sa mga magiging anak ko. Hindi po kayo nagkaroon ng anak o asawa? Nagkaroon ako ng asawa. Pero mga anak, wala. Mukhang hindi kaloob ng Diyos sa akin eh. Pwede ko po bang gamitin yung kwarto na yon para sa mga magiging bisita ko kung sakali? Hindi pwede. Kasi andun lahat ng binili kong gamit para sana sa mga magiging anak ko. Nakita ko nga po, ang daming manika at mga robot, pati mga damit pang bata. Akala ko po nung una para sa mga apo nyo. Binili ko rin yun nung dalaga pa lang ako. Dinamihan ko lang nung nagkaroon ako ng asawa. Sayang nga lang at pinamahayan na lang ng alikabok.
Ayaw niyo po bang ipamigay sa iba? O kaya ibenta? Sayang naman yung space na yun. Marami pang pwedeng paggamitan. Hindi sayang ang kwartong yon. Mas lalong hindi sayang ang mga gamit ng bata na binili ko. Paalala yun sa akin na minsan nagkaroon ako ng pangarap. Pero pwede pang magamit yun ng mga totoong bata na kilala nyo. Mapapakinabangan kesa pamahayan lang lalo ng alikabok. Hindi naman makakagambala sa iyong kwartong yon. Hayaan mo na lang na nakasara. Para kapag dumalaw ako, meron pa rin akong masisilip. Dadalaw-dalaw po kayo rito? Aba oo naman. Gusto kong makita na inaalagaan mo pa rin ang bahay ko. Lalo na yung mga gamit ko rito. Napansin ko nga po na hindi niyo pa tinatanggal yung mga gamit niyo rito sa bahay. Kailan po ba kayo maghahakot? Hindi ko natatanggalin ang mga gamit dito. Gusto ko na hayaan mo lang kung saan sila nakapwesto. Mula sa mga libro hanggang sa maliliit na tasa. Gamitin mo lang. Papahintulutan naman kita. Huwag mo lang sisirain ha. Ay, akala ko po kukunin niyo yung mga gamit niyo. Kasi bala ko ring maglagay ng mga gamit ko. Sinabi mo nung tinawagan kita na damit lang ang dadalhin mo at ilang gamit sa trabaho. Pero bala ko pa rin bumili ng mga gamit ko. Wala kasi akong kinuha mula sa inuupahan namin ng ex ko eh. Binigay ko na halos lahat ng gamit na pinundar namin. Mabuti ka pa, kaya mong gawin yan. Sa akin hindi ko magagawang bitawan ng mga gamit ko. Nanghihinayang ako. Pinaghirapan ko lahat yan eh. Saka may kwento ang bawat kagamitan ko. Para po kayong nanay ko. Kahit yung nasira na yung electric fan niya, ayaw niya pa ring palitan. Kasi hindi biro ang hirap namin. Para lang makabili ng gamit. Lalo ako na lumaking mahirap at walang magulang. Ako lang ang gumawa ng paraan para makabili ng mga pangarap kong gamit. Pero paano po kaya yung mga gamit ko? Gusto ko rin sanang bumili ng mga kailangan ko. Ayaw mo bang gamitin yung mga naan dito? Gumagana pa naman lahat. Maalaga kasi ako sa gamit. Sorry po, pero parang ayokong gamitin. Mukhang malalakas po sa kuryente yung mga lumang appliance eh. Baka mahirapan ako sa pagbabayad ng kuryente. Ayun lang ang kondisyon ko sa pagpapaupa nitong bahay ko. Mura na nga ito, pero kailangan mong tanggapin ang bagaheng kasama nito. Pwede ka namang magdagdag ng gamit mo. Walang problema. Kaya lang hindi ko pwedeng ipaalis sa iyo ang mga gamit ko rito. Hindi ka naman permanenteng titira rito eh. Alam ko namang balang araw, lilipat ka rin. Sa sinabi ni Aling Silva, napadalawang isip tuloy ako kung itutuloy ko bang upahan ng bahay niya. Oo nga, at sobrang mura ng upa, malapit din yon sa trabaho ko. Maganda rin ang bahay niya dahil napapaligiran ng mga halaman at puno. Mahilig pa naman ako sa ganon kaya nakakapanghinayang kung hindi ko makukuha. Kaya lang ay hindi ko pwedeng galawin ang mga kagamitan niya. Kahit na itago ang mga yon sa kabilang kwarto ay hindi rin approve sa kanya. Hayaan ko lang daw sa eksaktong pwesto kung saan nakalagay ang mga ito. Hindi naman daw yon abala dahil masinop naman ang pagkakapwesto ng bawat gamit. Kaya lang ay hindi ko talaga yon nagustuhan. May kalumaan at hindi pasado sa taste ko ang mga gamit. Ang dami ring hindi naman na mapapakinabangan pero nakadisplay pa rin. Tulad ng mga figurine na nabasag na o kaya ay mga tambak na gamit sa kusina na naninilaw na dahil sa kalumaan. Mahilig kasi ako sa konting gamit. Mas gusto ko ng malawak na espasyo pero hindi ko lalagyan ng kagamitan. Minimalist, sabi nga ng mga Gen Z. Sinubukan kong maghanap pa ng apartment na baka sakaling meron pa akong matipuhan. Pero pinaka-the best na talaga yung bahay ni Aling Silva sa lahat. Praktikal dahil mura at malapit lang sa trabaho ko. Kailangan ko yon lalo't nagsisimula pa lamang ulit ako noon sa buhay nang wala ng kahati sa mga bayarin sa upa. Kaya naman sinubukan kong makipag-compromise, Papa Dudut. Pero hindi ko na inabala muna si Aling Silva. Dumiretso ako para kausapin ang pamangkin niyang si Kuya Fred.
50 anyos at kay Kuya Fred na tutuloy si Aling Silva dahil kailangan na noon nung matanda ng makakasama at magbabantay sa kanya dahil nga sa 90 years old na siya. May asawa na si Kuya Fred pero wala rin siyang anak tulad ni Aling Silva. Kaya inako na nila ang pag-aalaga kay Aling Silva, lalo't siya naman ang nagpaaral at bumuhay kay Kuya Fred noong kabataan niya. Magbabalik utang na loob lang yung pag-aasikaso ni Kuya Fred kay Aling Silva. Pag nagkataon na kukunin ko na ang bahay at upahan ko, ipinasa ako ni Aling Silva kay Kuya Fred kung may iba pa akong kailangan o katanungan dahil mas magkakaintindihan daw kaming dalawa. Alanganin na rin daw kasi ang edad niya para intindihin pa yung mga magiging transaksyon namin. Ayon kay Aling Silva, medyo mahina na raw ang utak niya. Kumuha ako ng pagkakataon na makausap si Kuya Fred para sabihin ang tungkol sa mga gamit sa bahay, Papa Dudut. Akala ko hindi ka na babalik. Akala namin ni Tita Silva nakahanap ka na ng apartment. Ang hirap nga pong maghanap. Kaya ako bumalik. Kailangan ko na rin kasi ng malilipatan bago matapos ang buwan. Nag-alangan ka raw nung sinabi ni Tita Silva na huwag tatanggalin yung mga gamit niya rito? Oo Gusto ko naman pong tumira rito, kaya lang ayoko kasi ng maraming abubot sa bahay. Lalo kung hindi ko na naman mapapakinabangan. Sayang yung space. Naiintindihan kita. Ganyan din ako. Kaya lang iba kasi si Tita. Attached siya sa mga gamit niya. Yan nga rin ang naisip ko. Hindi kasi ko ganun. Kapag alam kong di na magagamit, madali ko lang pakawalan yung gamit. Tama rin naman yan. Kaya lang hindi na natin mahihila si Tita sa ganyang pag-iisip kasi matanda na siya. Doon na lang siya sa nakasanayan niya. Gusto ko talagang tumira dito, Kuya Fred. Baka naman pwedeng mag-compromise sa mga gamit. Baka pwedeng yung alam kong makakasagabal lang sa akin o hindi ko magagamit, hakutin na lang. O kaya ilagay dun sa kabilang kwarto. Naku, hindi pwede. Ayaw ipagalaw ni Tita ang kwarto na yon. Alam mo bang para sana yun sa mga pangarap niyang anak? Nasabi nga po niya. Mura na talaga tong bahay ni Tita. Hindi ka na makakahanap ng ganitong presyo tapos malapit pa sa main road. Ang aliwalas pa ng paligid mo. Hindi bumabaha, malakas ang tubig at hindi mainit. Kaya lang yung mga bagahe. Lahat naman tayo may bagahe sa buhay. Paano po kaya to? Kailangan ko na kasi ng malilipatan. Bakit hindi mo muna subukan ng 6 na buwan? Kapag hindi mo natagalan yung mga gamit, pwede ka nang umalis. Hindi mo na tayo gagawa ng kontrata. Subukan mo lang. Total nabanggit mo kailangan mo na rin na malilipatan kasi hanggang katapusan ka na lang nitong buwan. Wala po bang ibang gustong kumuha nitong bahay? Meron namang ilan na gustong tumira kaya lang buong pamilya sila. Masyadong marami. Natatakot si Tita na baka masira yung mga gamit niya. At ayaw niya talaga ipagamit yung kabilang kwarto. Ikaw lang yung gusto ni Tita dahil mag-isa mo lang nauupa. Bakit kaya hindi nyo nalang bakantihin tong bahay? Para di na kayo mamroblema sa uupa. Hindi pa kailangang galawin yung mga gamit. Balikan na lang kapag kailangang maglinis. Kailangan kasing may tumao rito para mabantayan din yung bahay. Hindi raw kasi pwedeng walang taong titira rito, sabi ni Tita. Yun lang ang pakiusap niya para pumayag siyang tumira sa bahay namin. Kung hindi lang ako nag-aalala sa tita ko, hindi ko na po problemahin tong paghahanap ng uupa rito. Siya na rin po kasi yung nagtaguyod sa inyo, no? Oo, kaya habang buhay ako nangako na tutulungan siya at aalagaan pa. Utang ko ang ginhawa sa buhay na meron ako ngayon. Lahat yun dahil kay Tita Silva. Kaya sana nakikiusap ako sa iyo na kung gusto mo rito, hayaan mo na lang yung mga gamit. Magtulungan na lang tayo. Mura ang upa para sa'yo. May tatao rito para naman yun kay Tita Silva ko. Wala na ba talaga kayong planong tanggalin kahit yung mga gamit lang sa kusina? Yung mga baon na parang naninilaw na sa kalumaan? Meron namang isang bakanting built-in cabinet dun sa kabilang kwarto. Ganito na lang. Ako na lang ang magsasabi kay Tita na dun na lang ilagay yung mga ayaw mong gamit sa kusina. Okay na ba yon? Pero yung ibang gamit po sa sala at sa kwarto na di ko na gustong gamitin.
Ayan ang hindi ko pwedeng ipangako na ipapatanggal ni tita. Pasensya na. Yung gamit lang sa kusina ang pwede ko ipakiusap. Payag ka na ba? Ay, wala na rin naman po akong magagawa. Kailangan ko na rin talaga ng malilipatan. Subukan mo lang ng 6 na buwan. Kapag hindi ka nakatiis sa mga gamit, pwede kang lumipat. Para lang din may malipatan ka na kagad. Sige po, ganun na lang. Salamat sa pakikinig, Kuya Fred. Bukas ng umaga na ako magsisimulang maglipat. Nagkausap pa kami saglit ni Kuya Fred para sa mga detalye ng pag-upa ko. Binigyan din niya ako ng contact niya sa van na pwedeng mag-assist sa akin sa paglipat. Naging maayos naman ang nangyari kahit sa loob-loob ko ay hindi ako 100% na masaya dahil inaalala ko ang mga gamit ni Aling Silva. Gipit rin ako noon sa oras kasi akala ko ay mabilis akong makakalipat kaya sabi ko sa boarding house na tinutuluyan ko, 1 buwan lang ang kailangan ko. Kaya nakausap na rin ako ng may-ari na may nakaabang na raw na papalit sa akin paglipat ko. Mabuti na lang at inoffer ni Kuya Fred na subukan ko muna na tumira sa bahay ni Aling Silva pansamantala kahit na 6 na buwan lang muna. Papadudot, inimpake ko na lahat ng gamit ko sa dating apartment namin ng ex ko. Nauna nang nakalipat ang ex ko kaya puro gamit ko na lamang ang natira doon. Habang ginagawa yon ay hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot dahil sa pagtatapos ng isang chapter ng buhay ko. Nilingon ko ang bawat kanto ng bahay, isa-isang bumalik ang mga naging ala-ala namin ng ex ko roon. Mula sa unang paglipat namin hanggang sa mga pagtatalo at hindi namin pagkakaunawaan. Napangiti ako pero may halong lungkot kahit na hindi naman ako attached. Sa ex ko ay alam ko namang minahal ko siya ng todo. Kaya lang kailangan ko nang tapusin noon ang relasyon namin para magbukas ang ibang mga pintuan na nakalaan para sa akin, Papadudot. Hindi ako pwedeng magpatuloy sa susunod na kabanata ng buhay ko kung nakakapit pa rin ako sa posibilidad na magiging maayos pa kami ng ex ko. After ko mag-impake, naupo muna ako pansamantala sa sahig. Nakatitig lamang ako sa mga gamit na hahakutin kinabukasan. Doon na nga ako napaiyak, Papadudot. Iyon ang unang beses na umiyak ako after ng hiwalayan namin ng ex ko. Yun na kasi ang kumpirmasyon na kailangan ko nang tumawid sa bagong kabanata ng buhay ko. Doon na rin ako nakatulog sa sahig at nagising na lamang ako kinabukasan para maghanda na sa pag-alis. Isa-isa nang hinakot ng driver ng van na kontak ni Kuya Fred ang mga gamit ko. Bago sumakay sa van ay pinagmasdan ko pa ng 1 beses ang buong paligid at saka nag-iwan ng ngiti. Yon ang pasasalamat ko sa ilang taon na tinira ko doon. Saka ko sinarado ang pintuan, tanda ng pag-usad ko, Papadudot, sa naging buhay ko roon ng halos 5 taon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Isang buong araw lang naman ang inabot ng paglilipat at pag-aayos ko noon ng mga gamit ko. Konti lang talaga ang dinala ko sa bahay ni Aling Silva. Wala rin naman akong magalaw noon sa bahay niya dahil bawal nga. Sa totoo lang ay hindi ako masaya sa unang gabi ng paglipat ko sa bahay na yon. Napakaraming abubot at appliance na alam ko namang hindi ko magagamit. Hindi rin ako masyadong makalakad o makagalaw sa bahay dahil nga ang dami talagang gamit. Kahit sa kwarto ay maraming nakatambak. Para lang ako nakikituloy sa ibang bahay. Iyon ang naging pakiramdam ko. Para tuloy akong nagsisi na lumipat doon. Namiss ko bigla ang dati kong tinirhan pero ayoko namang bumalik doon. Baka mahirapan pa ako makapag-move on. Saka maganda yung lugar kaya sigurado ako na meron na ring bagong uupa roon. Kaya wala na akong ibang choice kundi ang panindigan ng desisyon kong magstay sa bahay ni Aling Silva. Namahay ako sa unang gabi at hindi agad ako nakatulog. Sinikatan na ako ng araw pero kahit idlip ay wala. Humapdi na lang ang mata ko sa kakapilit na ipikit ang mga pagod kong mga mata. Sinukuan ko na ang pagtulog at bumangon na ako sa kama para magkape.
Naupo ako sa nara na upuan sa dining area. Pinagmasdan ko ang buong bahay habang nagkakape. Maliwalas naman ang bahay kaya lang ay siguro hindi ako ganoong kasaya dahil hindi ko mahanap ang kalayaan para makagalaw at magawa lahat ng gusto ko. Sinabi ko na lamang sa sarili ko na masasanay din ako sa sitwasyon ko. Saka meron naman akong 6 na buwan para makapag-isip kung gusto ko pang ipagpatuloy ang pag-upa ko doon. Sabi ko mabilis lang din namang lilipas sa mga araw. Kasalukuyan na yon ang tumatakbo sa isipan ko nang marinig ko ang pagkatok sa pintuan. Nagulat ako dahil wala naman akong inaasahang bisita hanggang sa marinig ko ang pagtawag ni Aling Silva. Mas lalo akong nagulat dahil hindi naman niya sinabi sa akin na pupunta siya. Tumayo na ako noon sa pagkakaupo para pagbuksan ko siya ng pintuan. Nakangiti siya at halatang kompleto ang tulog. Ewan ko kung napansin niyang wala pa akong tulog kaya hiniling ko na sana'y wala siyang ibang sabihin na makasisira ng araw ko, Papa Dudut. Aling Silva, may kailangan po kayo? Dumalaw lang. Gusto lang kitang kumustahin. Ang aga niyo naman pong mga musta. Pasok po kayo. Salamat. Sana po nakapag-almusal na kayo Kasi hindi pa ako nakapag-grocery. Isang 3-in-1 lang na kape ang meron ako at natimpla ko na kanina. Hindi mo na kailangang mag-alala. 4:00 pa lang ng madaling araw, nakapagsimula na akong mag-almusal. Gusto ko lang talagang dumalaw. Kumusta ka naman sa paglipat mo? Nakatulog ka ba ng maayos? Hindi nga po ako nakatulog. Namahay siguro. Hindi ka lang sanay sigurong mag-isa. Pero masasanay ka rin. Sa bagay po. Ilang taon din akong may kasama Baka nanibago lang, tapos bagong lipat pa. Hindi na ba kayo magkakabalikan ng nobyo mo? Baka naman pwede pang pag-usapan. Naku, hindi na po. Sigurado ka ba? Mahirap ang mag-isa. Mas gusto ko na lang pong mag-isa kesa mapunta sa maling tao. Ngayon mo lang nasasabi yan kasi bago pa. Ganyan din ako dati. Tapos nung tumagal, ang lungkot na sa pakiramdam. Nangulila ako sa asawa ko. Nasaan po ba ang asawa niyo? Ikaw, nasaan na ba ang dati mong nobyo? Ang balita ko po tumira muna sa bahay ng kapatid niya. Yung asawa niyo po, nasa na? Kung sakaling magkakabalikan kayo ng nobyo mo, papayagan ko siyang tumira kasama mo rito para mas masaya itong bahay ko. Malabo na po yun. Tanggap na naming magkaiba yung mga gusto namin sa buhay. Oras lang ang makakapagsabi. Huwag mong pangunahan ng panahon. May luma pala akong orasan dun sa isang cabinet sa kwarto. Nakita mo na ba? Hindi ko po pinakialaman yung mga gamit niyo sa kwarto. May pahintulot naman sa akin. Gamitin mo lang. Napansin ko walang orasan dito sa sala. Pwede mong isabit sa taas ng sopa. Nababagay yun doon. Antigo pa iyon. Unang regalo ng asawa ko sa akin nung kinasal kami. Sinanglalang sa kanya nung kapitbahay niyang Kastila. Hindi na binawi. Kaya niregalo na lang niya sa akin. Mahalaga pala yun sa inyo. Bakit hindi niyo na lang po kunin at gamitin sa bahay niyo ni na Kuya Fred? Marami ng orasan sina Fred sa bahay. Saka mas gusto kong dito na lang sa bahay na ito maisabit ang orasan na iyon. Hindi kasi ako mahilig sa mga antigong gamit Kinikilabutan ako lalo kapag naiisip kong pwedeng patay na yung unang may-ari nun. Ayun na nga patay na. Bakit kailangan pang matakot sa kanila? Tayo yung buo pa ang katawan at kaluluwa. Mas malakas tayong buhay pa. Hindi lang siguro ako mahilig sa mga lumang gamit. Kaya pala panay ang pakiusap mong tanggalin na ang mga gamit ko rito. Gusto ko kasing bago lahat ng gamit ko.
Yung ako ang unang gagamit at hindi galing sa iba. Gusto ko sarili kong alaala lang ang meron sa mga gamit na yon. May pagka-sentimental ka rin naman pala. Yun nga lang, ang kaibahan natin, sa bagong gamit mo yun nakikita. Samantalang ako, sa mga pinaglumaan ko na. Bigla po ako inantok. Pasensya na, Aling Silva. Hindi pa kasi ako natutulog mula kagabi. Ay, naiintindihan ko. Aalis na rin ako. Sa susunod na ulit ako paparito. Magsabi ka na lang kay Fred kung may iba ka pang kailangan. Kung meron ka mang mapansin na sira sa bahay, ipagbigay alam mo agad sa amin para mapaayos bago lumala. Salamat po, Aling Silva. Salamat din sa pagtanggap mo sa bahay at sa mga bagahe ko. Bagahe. Yun ang tumatak sa akin sa huling sinabi ni Aling Silva bago siya naglakad. Papunta sa pintuan para lumabas. Bagahe. Bagahe na ako mismo ang nagbibitbit dahil hindi niya magawang bitawan. Hindi ba parang unfair yon sa akin? Napailing na lamang ako habang pinagtatanggol ang sarili ko sa iniisip kong yon. Nawala talagang antok ko noon. Ang gusto ko lang mangyari noon ay mapaalis ko si Aling Silva at makapagmuni-muni ako ng mapakiramdaman ng husto ang bahay niya. Sa pag-iisa ko ay mas naging pamilyar ako sa mga nasa paligid ko. Pinagmasdan ko ang bawat gamit sa bawat sulok ng bahay. Ang pabilog na mesa na may lazy susi sa ibabaw at sa atensyon ko ay pumukaw. May ganon kami sa bahay ng lola ko. Madalas akong taga-ikot noon sa tuwing kumakain kami. Napangiti ako noong makita ko yon at mabalikan ang mga ala-ala ko noon. Sabi ko sa sarili ko, ayos lang din na nandun ang mesang yon. Muling naglibot ang mga mata ko sa paligid at napadako ako sa altar. Nakaharap yon sa silangang parte ng bahay. Napakalaki ng rebulto ni Mama Mary at iyon daw ang pinakapaborito ng landlady kong si Aling Silva. Kaya nakiusap siya sa akin na linisan ko raw yon at idamay ko na ang buong altar. Nakiusap siya na kung pwedeng lagyan ko rin ng sariwang bulaklak ang altar na yon. Tumango na lamang ako pero sa loob-loob ko ay hindi ko yon ipinangako. Bakit ba parang inobliga pa niya ako na gawin yon? Bakit hindi niya palinis kay Kuya Fred? Muli kong nilibot ang paligid at napatingin naman ako sa mga librong maayos na nakasalansan sa isang bookshelf na antigo. Nilapitan ko yon at binasa ang mga pamagat. Hindi ako pamilyar sa mga yon. Pero natuwa ako dahil meron akong pwedeng basahin kapag kailangan kong magpalipas ng oras. Napangiti ako. Ayos rin naman pala ang mga bagaheng iniwan sa akin ni Aling Silva. Magagamit ko rin naman pala. Kailangan ko lang simulang tignan kung ano ang ganda nila at pwedeng maging pakinabang sa akin sa pananatili ko sa bahay na yon. Doon ako nakaramdam ng antok tapos na nga siguro akong mamahay na mga oras na yon. At dala na rin siguro ng puyat kaya ginusto ko nang magpahinga at matulog. Napangiti akong muli at saka nagtungo na sa kwarto. Nakatulog na ako ng payapa. Nang mga sumunod na araw ay natanggap ko na ang bahay at paunti-unting kasama ang mga bagahe nito. Sa paglipas ng oras ay nasanay na ako sa mga kagamitang nakapaligid sa akin doon. Aaminin kong minsan ay nakakasagabal na ang mga yon pero marami rin namang araw na nagagamit ko sila. Isang hapon ng Miyerkules, kakatapos ko lang maglinis ng altar nang marinig ko ang pagkatok at pagtawag ni Aling Silva. Nagulat ako dahil noong nakaraang Miyerkules ay dumalaw din siya sa akin. Hindi naman sa ipinagdadamot ko ang bahay niya pero gusto ko sanang mapag-isa. Saka Miyerkules madalas na araw, ang araw na tambak ako ng mga gawain. Hindi lang sa bahay kundi sa trabaho. Wala naman ako ibang nagawa kundi ang pagbuksan siya ng mga oras na yon, Papa Dudut.
kayo. Oo nga, wala kasi akong magawa sa bahay. Wala sina Fred kasi may aasikasuhin daw sa Cavite. Mamayang gabi pa ang balik. Magpapagabi po ba kayo dito? Ay hindi, bago lang sumapit ang gabi. Parang nung nakaraang Miyerkules na pagdalaw nyo rito ah. Ayaw nyo rin magpaabot ng gabi. Napansin mo pala. Alam mo naman, matanda na, mahirap na at parang bumabalik sa pagkasanggol ang bunbunan ko. Sensitibo na sa hamog ng gabi. Sa susunod po, magbaon po kayo ng sombrero o bonnet. Hayaan mo't maghahanap ako ng takip sa ulo ko sa tuwing dadalaw ako rito sa iyo. Mukhang mapapadalas ang dalaw nyo rito sa akin, Aling Silva. Mukha nga. Sana ay hindi naman ako makaistorbo sa iyo. Madalas kasi marami akong ginagawa tuwing Miyerkules. Mukhang bagong linis lang ang altara. Nakakatuwa naman. Salamat sa pagsunod mo sa lambing ko, ha? Dinamay ko na lang din po yung altar. Sayang naman kasi yung pawis ko kung di ko pa sasagarin yung paglilinis ko sa lahat ng gamit dito sa bahay. Iyang ribulto ni Mama Mary. Nabili pa namin ng asawa ko nung namasyal kami sa isang kilalang simbahan sa Cebu. Unang kita ko pa lang sa kanya. Para na akong hinihila para bilhin siya. Kulang pa nga ang dala naming pera ng asawa ko para mabili itong si Mama Mary. Paano nyo po nabili? Binenta ng asawa ko ang relos niya para may pandagdag sa bayad at saka para makabili pa kami ng pasalubong sa mga pamangkin namin. Napakabait naman pala ng asawa nyo. Mahalaga pa naman sa mga lalaki ang relos. Yan nga rin ang sinabi niya. Ang mga lalaki nung panahon namin, sa relos nagpapayabangan. Kaya lang ang asawa ko, mas gusto na lang ibili ako ng ribulto ni Mama Mary kaysa makipagtagisan siya ng yabang sa mga kaibigan niya. Nakakatuwa siya. Maswerte po kayo sa kanya. Sobrang swerte. Alam mo bang ibinili niya ako ng mga libro para maturuan niya akong magbasa? Hindi kasi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Konti lang ang alam ko sa pagbabasa at pagsusulat. Sa kanya po pala galing lahat ng libro nyo dito sa bahay. Oo, inalagaan ko ang mga yan kahit aminado naman akong hindi ko pag-aanong maintindihan. Hindi naman kasi ako matalino, pero sinubukan kong makinig sa asawa ko kapag tinuturuan niya ako ng tamang pagbabasa. Madalas din sa gabi, kapag nakahiga na kami, binabasahan rin niya ako ng mga librong yan. Maganda raw yun sa utak. Wala na yatang lalaking gumagawa ng ganyan ngayon. Maswerte kayong inabot niyo ang asawa niyo. Maswerte rin naman daw siya sa akin. Sabi niya, wala siyang ibang kakilalang babae na magaling magpaamo ng kalabaw. Ako lang ang nakakagawa noon. May kalabaw kayo? Nasa probinsya namin noon. Inirigalo rin ng asawa ko. Kakatayin na raw sana ng kapitbahay namin dahil matanda na. Naawa ako. Iniyakan ko ang asawa ko. Sabi kong bilhin na lang namin. Binili naman niya kahit wala namang kaming bukid para magamit ang kalabaw. Ginawa ko lang talagang alaga ang kalabaw na yon. Matapang ang matandang kalabaw na yon. Naaalala ko, ilang beses muntik sinuwag ang asawa ko at ibang kamag-anak namin. Pero nagawa kong paamuhin. Paano? Pagmamahal at pasensya. Gaano man kailap ang isang tao o hayop, kayang remedyohan niya ng pagmamahal at pasensya. Isang araw, lagi na lang akong nilalapitan ng matandang kalabaw na yon. Naging maamo pa kaysa sa pusang bahay. 3 taon lang ata ang itinagal ng buhay ng kalabaw na iyon. Sayang naman. Naku, hindi sayang. Kahit 3 taon lang siya sa amin, napasaya naman namin siya. Napakain ng lunti ang damo at hindi na siya nagtrabaho sa bukid. Ang 3 taon na yon ang naging pahinga niya. At masaya kaming naibigay yon sa kanya. Napangiti ako sa kwento ni Aling Silva. Marami siyang ganong kwento na hindi ko inaasahang posible pala.
May mga ilang tanong lamang na nabuo sa isipan ko, Papa Dudut. 90 years old na si Aling Silva. Nabanggit niya na dalaga pa siya noong nabili niya yung bahay. Kung kukwentahin ay 1930s siya pinanganak. Nagdalaga siya noong 1950s. So noong mga panahong yon ay paano niya nabili yung bahay noong dalaga pa siya. Tapos hindi pa siya marunong magbasa. Kasi sabi niya ay tinuruan lang siya ng asawa niya kung paanong bumasa. Sa totoo lang ay medyo alanganin ako sa kwentong yon ni Aling Silva kasi parang malabo pa sa sabaw ng pusit kung ako ang tatanungin. Pero kung paano man niya nabili ang bahay niya ay hindi ko na pinakialamanan pa. Hindi ko na sinubukang magtanong o mag-usisa pa. Pinakikinggan ko na lamang yung mga kwento niya. Siguro dahil sa katandaan ay medyo naapektuhan na ang kanyang alaala. Natapos ng magkwento si Aling Silva pero hindi pa siya kaagad na umalis. Hindi ko naman siya magawang paalisin dahil nauunahan na rin ako ng hiya. Marami pa sana akong kailangang gawin noon at hindi ko siya maharap na asikasuhin. Nag-offer ako sa kanya ng merienda pero humingi lamang siya ng 2 baso ng maligamgam na tubig dahil nauuhaw daw siya. Hinatiran ko naman siya noon sa sala. Nakaupo siya habang payapang nakapwesto sa sofa at pinagmamasdan ng husto ang altar. Nagandahan siya sa pagkakalinis at pagkakaayos ko noon. Ilang beses niyang pinuri at sinuklian ko lang yon ng tango at ngiti. Nagpaalam ako sa kanya at sinabing may kailangan lang akong asikasuhin sa trabaho ko. Sinabi niyang hayaan ko lang siyang manatili sa sala. Hindi raw niya ako iistorbohin pa dahil alam niyang kailangan kong magtrabaho. Nag-alanganan pa ako noong iwan siya na mag-isa dahil alam kong kailangan niya ng kausap. Pero pinilit niyang huwag ko na siyang alalahanin pa. Kaya naman hinayaan ko na lamang siya at hindi ko na namalayan ang oras at paggabi na. Narinig ko na lamang ang pagkatok ni Aling Silva sa kwarto ko para magpaalam. Pinhiram ko siya ng bonnet dahil baka malamigan ang ulo niya tulad ng lagi niyang sinasabi. Nagpasalamat siya at saka naghanda na para umalis. Bago ko may sarado ang pintuan ay sinabi niyang babalik ulit siya sa susunod na Miyerkules. Parehong oras. Initian niya ako at hindi na hinintay pa ang aking sagot. Pagkalabas niya ay sinarado ko na ang pintuan. Napaisip ako. Bakit nga ba hilig ni Aling Silva ang dalawin ng bahay tuwing Miyerkules? Napailing na lamang ako at mukhang kailangan kong i-reschedule ang mga gawain ko tuwing Miyerkules kung magiging palagian ang pagdalaw niya sa bahay sa araw na yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naging rutina ni Aling Silva ang pagpunta sa bahay tuwing Miyerkules. Hindi ko na siya nagawang itaboy pa at nakasanayan ko na lamang ang pagpunta niya sa ganong araw at pag-alis bago sumapit ang dilim. Lagi na rin nakahanda ang ipapahiram ko sa kanyang pantakip sa ulo kung sakali mang makalimutan niyang magbaon. Marami pa rin siyang mga baong mga kwento tungkol sa mga ala-ala nila ng asawa niya. Hindi yun nakakapagod pakinggan sa totoo lang. Mas lalo tuloy akong na-inspire na makakahanap ng ganong klase ng pagmamahal. Alam kong pahirapan na ang makahanap ng ganon pero may awa ang Diyos. Ibibigay niya sa akin ang lalaking nararapat para sa akin. Yung lalaking katuparan ng pangarap ko na nilista ko pa sa aking maliit na notebook. Alam kong pagbibigyan ako ng Diyos sa hiling ko. Pero pinangako ko na aayusin ko muna ang sarili ko bago siya maipagkaloob sa akin. Kaya habang wala pa ay nakontento na lamang akong makinig sa mga nakaka-inspire at nakakakilig na kwento ni Aling Silva at ng asawa niyang hindi ko pa rin alam ang pangalan. Iyon ang isang bagay na pinagtataka ko. Sa tuwing sinusubukan kong tanungin noon si Aling Silva sa kung nasaan ang asawa niya ay wala siyang maisagot sa akin at agad niyang iniiba ang usapan. Mas lalo tuloy akong na-curious kung nasaan na nga bang asawa niya. Hindi naman niya sinabing patay na o nangaliwa. Tuwing pagdalaw niya ng Miyerkules, sinusubukan ko talagang dalhin ang usapan sa kung nasaan na nga bang asawa niya.
o kahit man lang malaman ang pangalan ng asawa niya, pero si Aling Silva ay mailap talaga. Kaya inisip ko na lamang kapag handa na siguro siya ay saka na niya sasabihin ang totoong nangyari. Hanggang isang araw, nalaman ko na ang katotohanan. Isang Miyerkules ng umaga, nagkaroon ng problema sa banyo. Tumutulo kasi ang kisame nung ilang araw na nagtuloy-tuloy ang pag-ulan. Hinintay kong dumating si Aling Silva para sabihin yon, pero si Kuya Fred ang dumating. Pinag-usapan namin ang gagawin para maayos ang kisame. May nakausap na rin siyang gagawa noon at hinihintay na lang namin. Habang hinihintay ang karpentero ay nakapag-usap kami ni Kuya Fred tungkol kay Aling Silva at sa kanyang asawa, Papa Dudut. Kumusta ka naman dito, Inana? Umabot ka na rin ng 2 buwan na. Namahay lang nung simula, Kuya Fred. Nasanay na rin. Buti, nasanay ka na sa mga gamit dito. Paminsan-minsan naiinis pa rin ako. Lalo kapag nabubundol ko yung mga malalaking cabinet at appliance. Pasain pa naman ako. Pero nasanay na. Ang ganda ng ginawa mo sa altar ah. Maayos na siya kumpara noon. Nakita na ba yan ni Tita Silva? Tiyak matutuwa yun. Si Aling Silva nga po ang nag-ayos ng altar na yan nung nakaraang Miyerkules. Nako, pinakailaman pa talaga niya. Pagpasensya mo na lang ha. Mahirap na hindi mapagbigyan yung mga nasa ganong edad. Naku, mas nasasanay pa nga ako sa presensya ni Aling Silva kaysa sa mismong bahay na to eh. Tuwing Miyerkules nga po ay nandito siya para makipagkwentuhan. Ay, tuwing Miyerkules pa rin talaga. Alam niyo po kung anong meron sa Miyerkules? Bakit sa ganong araw siya dumadalaw lagi? At umaalis siya bago magdilim. Yan nga po. Iniisip ko kasi baka yun lang yung araw na busy kayo sa trabaho kaya pumupunta rito si Aling Silva para malibang at may makausap. Bago ko pa siya kunin sa bahay ko, nakiusap siya sa akin na tuwing Miyerkules babalik siya rito. Hindi ko nga pinayagan kasi paano kung makaistorbo siya sa umuupa? Hindi ka naman ba naiistorbo sa kanya? Nung una po, oo. Hindi kasi ko sanay sa bisita eh. Hanggang sa nasanay na nga lang din talaga. Saka natutuwa ako sa mga kwento niya sa mga gamit at asawa niya. Ah, si Tito Kulas. Kulas po pala ang pangalan ng asawa niya. Hindi po kasi niya nababanggit. Saka kapag tinatanong ko kung nasa na yung asawa niya, lagi lang niyang iniiba yung usapan. Ay, ikukwento ko sa iyo tungkol kay Tito Kulas. Pero wag mo na ipapaalam kay Tita Silva na alam mo na ha. Para lang maintindihan mo kung bakit niya kailangang bumalik-balik dito. Ano po bang nangyari? Nagkaroon sila ng problema sa pera. Sa isang latong bahay na to. Wala silang pangtubos at malapit ng marimata ng bangko. Kaya napilitan si Tito Kulas na pumunta ng Vietnam kasama ang kapatid niya para magtrabaho. Nabawi naman po ba sa pagkakasanglatong bahay? Nagawa ng paraan pero natagalan. Lungkot na lungkot si Tita Silva kasi hindi siya sanay na malayo kay Tito Kulas. Wala pa naman silang anak na mapagkakaabalahan niya. Sayang nga po. Nakikita ko na kayang maging mabuting ina ni Aling Silva. Naging mabuting ina si Tita Silva sa akin. Kahit hindi ako galing sa kanya, pero grabe ang pagmamahal at sakripisyo na ginawa niya para sa akin. Bakit nga po pala hindi sila nagkaroon ng anak? Laging nakukunan si Tita Silva. Pinagpaliban muna nila ang pagkakaroon ng anak para makapagpahinga ang matres ni Tita. Nung panahon na handa na sila ulit bumuo, saka naman kinailangan ni Tito Kulas na pumunta ng Vietnam. Sabi niya sandali lang siya magtatrabaho roon hanggang sa mabawi na yung bahay. Kaya lang, nagkasakit ng malala si Tita Silva at kinailangan ng malaking halaga ng pera para mapagamot siya. Nag-extend si Mang Kulas sa Vietnam? Lumipat sila magkapatid sa Thailand. Sinama sila ng amo nila. Mas malaki ang kinikita niya kaya napagamot na rin niya si Tita Silva. At meron na rin malaking naipon para makabalik na siya. Nakabalik po ba? Hindi. Maski ang kapatid ni Tito Kulas, wala na rin. Ano pong nangyari sa kanila? Wala kaming alam. Huling nakausap niya si Tita Silva. Ang sabi niya, uuwi na raw siya sa Miyerkules bago magdilim. Pero hindi na sila umuwi. Hindi. Umabot na ng Miyerkules noon pero hindi pa rin nakakauwi si na Tito.
Wala na rin tawag o sulat. Nakailang novena na sa altar si Tita Silva para makabalik na si Tito. Ilang bulaklak na yung inalay niya. Nalanta na ang lahat pero walang Tito Kulas ang bumalik sa bahay na to. Ngayon po na may social media na, baka naman kaya na silang mahanap. Sinubukan ko na yan. Hindi ko pinalam kay Tita Silva para hindi siya masyadong umasa. May nakapagsabi na patay na sila magkapatid pero walang ibang detalye. At naniniwala naman po kayo ron? Kilala ko ang Tito Kulas. Nangako siyang babalik at kapag pinangakuan niya si Tita Silva, ginagawa niya ang lahat para matupad yon. Maliban na lang sa pagbabalik niya. Kaya maluwag sa loob kong tanggapin na baka nga patay na siya. Dahil kung buhay pa siya, babalik yun kahit anong mangyari. Ganun niya kamahal si Tita Silva. Nakwento rin ni Kuya Fred na simula noong hindi na nagparamdam si Mang Kulas, ay lagi na lang daw sa labas ng bahay si Aling Silva habang hawak ang maliit na radyo at pinapatugtog ang theme song nilang dalawa. Baka sakali lang daw na mailipad ng hangin ang awiting yon papunta sa asawa niya. Baka ang kanta raw na yon ang makatulong para mahanap ni Mang Kulas ang daan pabalik kay Aling Silva. Ilang dekada rin niya daw na ginawa yon at hindi siya napagod dahil para sa kanya ang pusong nagmamahal ng totoo, hindi makakaramdam ng pagod. Para akong kinurot sa dibdib nang marinig ko ang kwento nilang mag-asawa. Hindi ko maiwasang magtanong sa Diyos kung bakit niya hinayaang malayo ang dalawa. Gayong sila ang pwedeng maging ehemplo ng totoong pagmamahal. Pero walang nakakaalam sa dahilan kung bakit hindi sila pinalad na magkasama ng matagal sa mundong ito. Baka nga sa kabilang buhay na sila magtagpong muli. Nahinto lang ang usapan namin ni Kuya Fred nang dumating na ang karpintero. Inassist siya ni Kuya Fred habang ako naman ay naupo sa harapan ng altar. Ini-imagine ko kung ilang iyak, dasal at bulaklak ang naialay ni Aling Silva para lamang makabalik ang asawa niya. Dahil doon ay hindi ko maiwasang mapaiyak dahil sa simpatya para sa aking landlady. Makalipas nga ang 3 linggo ay muling nagpakita si Aling Silva sa akin. Eksaktong Miyerkules ng hapon, tulad ng dating nakangiti siya nang mapagbuksan ko ng pintuan. Medyo pumayat na lang nga ng pagkakasakit niya. Kaya pala hindi siya nakabisita noong mga nagdaang Miyerkules. Inalalayan ko siyang makapasok ng bahay. Nagulat siya dahil mas magiliw ang pagtanggap ko sa kanya noong araw na yon. Inaasahan ko na darating siya, tanggap ko na kasi naaasahan ko siya lagi at hindi ako mapapagod na umasa na dadalawin niya ako tuwing Miyerkules. Parang yon ang paraan ko para magbigay respeto sa ilang dekada niyang paghihintay sa pagbabalik ni Mang Kulas kahit na wala namang kasiguraduhan. Pinagtimpla ko siya ng gatas at ininita ng pandesal. Natuwa naman siyang kinain yon. Habang kinukumusta ako ay masaya kami nagkwentuhan hanggang sa mapadako ang mga mata niya sa altar. Nakita ko ang ngiti sa mga mata niya habang nakatitig kay Mama Mary, Papa Dudut. Ang ganda ng mga dilaw na rosas na nilagay mo sa altar. Mukhang bago pa. Alam mo bang paborito ko ang dilaw na rosas? Ang saya kasi ng kulay na yan. Kakabili ko lang po kaninang umaga. Mabuti naman po at nagustuhan nyo. Paborito ko rin po ang dilaw na rosas. Salamat ha. Alam ko hindi mo naman kailangang gawin yan. Hindi mo naman obligasyon pero ginagawa mo pa rin. Masaya naman po akong ginagawa. Alay ko na rin kay Mama Mary at Papa Jesus sa dami ng blessings na nakuha ko ngayong taon. Tama yan. Matuto tayong magpasalamat kahit sa mga maliliit na biyaya. Bumili na rin ako ng mga kandila na hugis rosas. Pwede niyo pong sindihan kung gusto niyo magdasal bago kayo umalis. Para sa inyo po lahat yan. Hindi ko na maalala kung ilang kandila na ang nalusaw sa altar na yan. Hindi ko alam kung nakarating ba sa itaas yung usok na galing sa kandila o baka kinulang pa ako ng sindi. Hindi ko alam.
May dasal po ba kayong hindi dininig? Hindi ako naniniwalang hindi napapakinggan ang mga dasal natin. May mga hiling lang talaga na hindi ipinagkakaloob dahil merong mas magandang inihandang plano ang Diyos para sa atin. Kahit hindi po tinupad ang hiling nyo, matindi pa rin po ang kapit nyo sa Diyos, no? Iyon na lang ang dahilan kung bakit hanggang ngayon nandito pa rin ako. Kung hindi nyo naman po mamasamain, pwede po bang malaman kung ano yung hiling nyo na hindi nakarating? Lagi kong nakukwento sa iyo ang tungkol sa asawa ko. Pero hindi ko pa pala siya buong naipakilala sa iyo. Kulas ang pangalan ng asawa ko. Nagpunta siya sa Vietnam para tubusin ang bahay na to at para maipagamot ako. Hindi na siya nakabalik. Sinabi niya uuwi siya ng Miyerkules bago magdilim. Ilang Miyerkules na ang lumipas, pero hindi pa rin siya nakabalik. Kaya po pala kayo pabalik-balik dito ng Miyerkules. Kasi baka sakaling bumalik pa siya. Hindi pa rin naman ako natatapos na manalangin para sa pagbabalik niya. Kahit wala na akong sariling altar o rebulto ni Mama Mary sa bahay ni Fred, nagdadasal pa rin ako at alam ko nakakaabot yon sa itaas. Hindi pa po ba kayo napapagod na maghintay? Kaunti na lang ang natitira sa buhay ko. Hayaan nyo na lang na ubusin ko na lang yon sa pag-asa na makakabalik pa sa akin ang asawa ko. Doon ko lang maipapakita ang tiwala ko sa kanya at sa mga salita niya. Kapag sinabi niyang babalik siya, buong puso akong magtitiwalang matutupad niya. Hayaan niyo pong samahan ko kayo sa pagdadasal para mas maging maingay at makarating agad sa taas. Ako ang magpapatuloy ng mga dasal niyo sa altar na to. Salamat, Inana. Hindi talaga ako nagkamali na ikaw ang pinili kong magbantay sa bahay ko. Kaya nga lagi kong pakiusap sa iyo na huwag mong tanggalin ang mga gamit namin ng asawa ko. Kahit ang palitan ng pwesto, pakiusap, wag. Baka kasi bigla siyang dumating. Gusto kong maabutan pa rin niya ang bahay na tulad nung dati nung naandito pa siya. Naiintindihan ko na po. Sinasama kita lagi sa dasal ko na sana huwag kang mapagod sa bahay ko at sa mga gamit ko. Hindi naman dahil sa masyado akong sentimental, pero gusto ko lang na may maabutan ng asawa ko na pamilyar sa kanya kapag nakabalik na siya. Kapag nagdesisyon na ang Diyos na pabalikin siya. Kung pababalikin pa siya. Hindi niyo na po kailangang magpaliwanag pa. Nairason na ng pagmamahal niyo sa asawa niyo ang lahat. Mas nauunawaan ko na. Iba talaga pag ginamitan ng pagmamahal ang pagpapaliwanag. Mas madaling maintindihan. Oo naman, mas madaling maintindihan dahil lengguwahe ng puso ang pag-ibig. Kahit magkakaiba tayo, kung meron kang pag-ibig sa puso mo at ginamit mo yon para makausap ang isang tao, magkakaintindihan kayo. Salamat po, Aling Silva. Ang dami kong natutunan. Aalis na ako, magdidilim na. May baon po kayong pangtakip sa ulo nyo? Meron. Lagi mo akong binibilinan eh. O sige po, mag-iingat po kayo. Hihintayin ko ang pagdalaw nyo sa susunod na Miyerkules. Inana, Bakit po? babalik pa kaya siya? Babalik pa kaya siya? Iyon ang naging tanong ni Aling Silva na hindi ko nasagot. Kasi hindi ko alam kung makakabalik pa ang asawa niya. Kahit sa puso ko'y ramdam kong wala na ngang pag-asang makabalik pa si Mang Kulas kay Aling Silva. Pero parang nararamdaman ko na wala akong karapatang sabihin ang laman ng isipan ko. Niyakap ko lamang siya, inayos ang pangtakip niya sa ulo at saka hinatid palabas ng bahay. Nginitian niya ako at saka nagpaalam. Pinagmasdan ko siya hanggang sa makasakay na siya ng tricycle pauwi kina Kuya Fred. Nagbalik ako sa loob ng bahay at saka nagsindi ng kandila sa altar.
Pinagdasal ko na hindi ang pagbabalik ni Mang Kulas kundi ang lakas para kay Aling Silva. Yon ang mas kailangan sa sitwasyon niya. At araw-araw kong ipagdarasal yon sa altar kung saan niya unang pinagdasal ang pagbabalik ng asawa niya. Papadudot nagpatuloy si Aling Silva sa pagdalaw tuwing Miyerkules sa bahay. Paminsan-minsan ay doon kami sa isang kwarto tumatambay. Kasama niya akong pinaglalaruan ng mga manika at robot na para sana sa mga magiging anak niya. Minsan naman kapag maaga siyang dumarating at nasaktuhang maganda ang panahon, nasa labas kami ng bahay. Doon kami nagkwekwentuhan. Marami na rin akong nalamang kwento sa kanilang dalawa. Pero mas marami akong nalamang kwento sa buhay ni Aling Silva noong mag-isa na lamang siya. Aminado si Aling Silva na naging dependent siya sa kanyang asawa sa lahat ng bagay. Lalo na nung magkasama pa silang dalawa. Parang nawalan siya ng identity sa kung sino at ano nga ba siya. Laging nakakabit ang pangalan niya sa asawa niyang si Mang Kulas. Mula noong nawala si Mang Kulas ay napilitang bumangon si Aling Silva ng mag-isa. Hindi niya napansin na ang pagkawala ni Mang Kulas ang naging daan para mas maging matatag at magkaroon siya ng sariling pagkakakilanlan. Maraming pinagkakabalahan si Aling Silva mula nang nawala ang kanyang asawa. Nagtayo siya ng maliit na negosyong patahian kung saan mga kapwa niyang babae na byuda, single mom, mga bagong laya sa kulungan at lumaki sa mapang-abusong pamilya ang mga kinukuha niya. Ganon din sa binuksan niyang kantin sa isang eskwelahan. Tuwing linggo ay nangunguna ang grupong binuo niya para magbigay tulong sa mga kabataang kababaihan na naligaw ng landas. Isang beses sa isang buwan naman ay dumadalaw siya sa mga babaeng nakakulong at nagbibigay ng dilaw na rosas bilang pagbibigay pag-asa sa kanila. Na balang araw ay makakalaya din sila at makapagbabagong buhay. Lunes naman ay nilaan niya sa pagsisimba at pagtugtog ng piano para sa mga awit sa simbahan. Marami pa siyang ibang ginawang makabuluhan, lalo na para sa mga kapwa niya kababaihan. Kakaiba ang saya niya habang kinikwento ang mga nagawa niya. Hindi niya alam na ang laki na pala ng niambag niya sa lipunan, gayong ang tanging alam lang niya ay ginagawa lamang ngayon para mawaglit sa isipan niya ang kanyang asawa, para meron siyang ibang pinagkakabalahan habang naghihintay sa pagbabalik ng asawa niya. Totoong nadinig ng Diyos ang dasal niya sa pagbabalik ng asawa niya, pero alam ng Diyos na merong mas malalim na purpose ang buhay niya sa mundong ito. Kaya hindi nagawang pabalikin ng Diyos si Mang Kulas dahil may misyon si Aling Silva sa buhay na ito. Marahil ay hindi yun napansin ni Aling Silva pero naging instrumento siya para makatulong sa marami. Dahil kung hindi nawala si Mang Kulas ay hindi makakabuo ng sariling pangalan si Aling Silva sa lipunan. Hindi siya makakatayo ng mag-isa nang hindi sumasandal sa iba. Baka nga sa kabilang buhay na lamang silang dalawa magkasama at muling magkikita ng kanyang asawa. Paniguradong mas maganda roon at mas payapa, hindi katulad dito sa mundo na puno ng pagsubok. Doon sa itaas ay marami silang oras na magagamit para makapagkwentuhan at muling magmahalan. Darating din ang araw na yon para sa kanilang dalawa. Kasama yon sa mga dinagdag ko sa dasal ko sa altar ni Aling Silva. Alam ko na hindi ako hihindian ng Diyos sa panalangin kong yon.